Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Yes, good morning, Weng. Good morning, Joel. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, ma'am. Siguro unahin ko na muna yung dapat sagutin talaga ng Malacanang mula doon sa opening statement po ni Mr. Nicholas Kaufman, ang pangunahing defense lawyer ng dating Pangulo. Ang sabi niya, set to neutralize down ng Administrasyong Marcos ang mga ligasiya ng dating Pangulong Duterte. Your take, ma'am? Una-una, ang kaso na to, mga kaso na to, na isampa as early as 2017. Hindi ba dapat tutukan ni Atty. Kaufman kung ano ba dapat ang mga ebidensya at depensa na makapagliligtas sa kanyang kliyente, hindi puro pagpapahid sa ating Pangulo at sa administrasyon na ito, andi umanong mga pagkakasala. Ayan sa tingin nila na dahil na ipadala si dating Pangulong Duterte sa ICC, yun na ang pinakamit ng kaso. Hindi po. Kaya sabi natin, mukhang itong si Atty. Kaufman ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment at hindi ang kanyang kliyente. Dahil sa timeline, makikita natin na noong 2017, hindi pa po Pangulo. Si Pangulo Marcos Jr., he was just a private citizen. So dapat, ang tutukan niya, paano niyang maililigtas ang kanyang kliyente sa mga akusasyon na naganap noong 2011 hanggang 2019. So, ang nangyayari dito, sinisisi niya na dahil nadala doon, kaya nagsasuffer ang kanyang kliyente. Una, Joel and Weng, Opo. hindi naman madadala ang dating Pangulong Duterte sa ICC kung walang kaso. Diba? So, ang nagsampa dito, kapwa nating Pilipino. Ngayon, instead na tutukan niya yung depensa niya, itong si Atty. Pahid Kaufman, ang ginagawa niya, ipapahid niya ang kasalanan sa media, ipapahid niya ang kasalanan sa mga photographer, ipapahid niya sa administrasyon at kay Pangulong Marcos Jr. kung bakit nagkaroon ng paglilite sa ICC. So, hindi ba wala siyang denial ng anumang pagpatay na ginawa ng kanyang kliyente, kung hindi ipinapahid niya lang sa iba na dapat hindi niyo pinadala, dapat ang media hindi in-inflate ang kwento, dapat ang mga photographer hindi yung nakakaawa ng mga grieving family ang inilalabas niyo. Yun lang ang kanyang... Sabi ho ni Atty. Kaufman na meron pong usapan para maaresto raw po si Duterte at kumalap ng ebidensya laban po dito. Meron bang ganun, ma'am? May kausap daw si Presidente. Ano tawag doon? Silent supporter. Silent supporter. Una-una, hindi nga niya napangalanan kung sino yung kausap, saan kausap, anong pinag-usapan. Sabi natin, parang ito na yung linyahan ng kanyang mga kaalyado. Lagi nagiging source ng fake news, nagiging ganyan na si Atty. Pahid Kaufman. So, sabi nga natin, tutukan niya, 'di ba? Ang depensa niya. Huwag siya magpahid. Itong nakikita natin, Joel and Weng. Sa gintong klaseng drama, para siyang nobela Yung nagsasalita kahapon, para siyang writer ng isang nobela. Na para to appeal. This is definitely an appealing to the emotions of the Filipino people. Ang dating Pangulo di umano ay kinidnap, matanda na, frail, pinagkaisahan. When in fact, ang issue dito, Joel and Weng, common plan ng pagpapapatay. Yun ang may usapan. Yun ang may sabuatan, di umano. So doon siya tumutok. Kasi itong pagpapadala, it's just after na to Hindi ito kasama doon sa kaso na inililitis. Hindi siya parte, hindi siya usapan. Ang usapan doon, November 11 to 2019, 2011 to 2019, ang coverage ng mga commissions ng crimes. So doon siya tumutok, hindi yung after that. Kailan ba pinadala? 2025 na. At meron tayong batas dito Weng na Joel. Meron tayong RA 9851 na ipinatutupad lang yung Section 17 dito. Ano po yan? Na kung meron na pong international tribunal or state na nag-start na
imbestiga patungkol sa mga gitong klaseng crime katulad ng genocide, crimes against humanity, pwede po ang gobyerno na pabayaan na po na doon na ipagpatuloy ang pagpapaimbestiga. So wala po tayong nilalabag na batas dito, pati po yung pakikipag-cooperate natin sa Interpol, wala po tayong nilalabag, including the residual obligations ng bansa. So kaya hindi pwedeng sabing unconstitutional ito ni Attorney Kaufman. Okay, pero kahit po yung sinasabi, kasi ang parang sinisingili Attorney Kaufman ay yung salita dati ng Pangulong Marcos na hindi kami makikipagtulungan sa ICC and yet hinayaan daw po maaresto. So you're saying, dahil nga meron tayong mga batas, under obligation tayo sa ilalim ng batas na ito, tali ang kamay ng gobyerno. Oh, ibig ba sabihin, kapag hindi nakipag-coordinate sa ICC, dapat labagin natin ang ating sariling batas para sa kanyang kliyente? Meron tayong sariling batas na dapat nating ipatupad. So, kung di man tayo makipag-cooperate sa ICC dahil walang jurisdiction ngayon ang ICC sa Pilipinas, meron pa rin tayong obligasyon sa Interpol. Meron pa rin tayong obligasyon, yung tinatawag nating residual obligations. Gusto niya ba lahat ito ay hindi ipatupad na Pangulong Marcos Jr. para lang sa kanyang kliyente na naaakusahan na architect ng crimes against humanity? Okay. Ma'am, panahon na raw para maibalik ang Pilipinas sa ICC na maaaring maasahan daw kapag nagkaroon po ng tyrant o yung malupit na pinuno ang bansa sa hinaharap at maulit po yung mga krimen gaya po ng nangyaring patayan dun sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ito raw po yung nakikitang tanging international mechanism na maaasahan kapag merong domestic mechanism na hindi ho gumagana. Wala bang balak, ma'am, na hindi ba napag-uusapan diyan sa Palasyo ng Malacanang na bumalik ho tayo sa Rome Statute o sa ICC? Parang ang nakita ko nagpapalutang nito ay Makaybayan Black ba? Tama ba? Parang ganun po. Tsaka si Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, ma'am. Ito ba ay paghahanda sa susunod na mga pagkakataon kung sino man na magiging Pangulo? Ma'am, hindi po sa amin nanggaling yan. Sa inyo po nanggaling, ma'am. Prospective naman, ma'am, kung sakali daw na magkaroon ulit tayo ng leader na maulit yung kasaysayan. Ito ba'y binabalak o nasa, sabi nga ni Joel, nasa table ba ng presidente, napapag-usapan ba yung possibility na bumalik ulit tayo sa ICC? Sa ngayon kasi ang tutok talaga ng Pangulo, Weng and Joel, yung baha, ekonomiya, employment rate, hindi po talaga na pag-uusapan ang tungkol sa ICC. Kahit nga po itong kaso. Kaya lang, kailangan syempre i-update ang Pangulo dahil Pangulo siya kung ano mangyayari sa mga sa ICC dahil kapwa natin mga Pilipino ang involved po dyan. Pero hindi po kasi masyadong tinututukan ng Pangulo ang patungkol sa ICC. Siguro kung makakapagbigay po sila ng anumang suwestyon, kung may binabalak sila ibalangkas na batas patungkol po dyan, pwede naman po nilang ibigay sa Pangulo para po mabigyan po ito ng pansin. Kasi sa ngayon hindi po talaga napag-uusap.